Panahon na para gumalaw. Panahon na para ayusin. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Magandang araw, Pilipinas! Tayo ngayon ay may tatalakayin na napakahalaga dahil nitong nakaraang Tuesday. Naku po, mga kabravo, bigla na lamang sumambulat ika nga, no? At napanood ng napakaraming Pilipino itong patalastas, no? Prime time pa man din sa mga TV station at kasabay ito noong translasyon. Kumbaga, busy-busy mga Pilipino sa panonood nitong religious affair, no, ng Roman Catholic Church. Bigla namang sumambulat sa kanila, bumulaga sa kanila itong patalastas ng PIRMA o People's Initiative for Reform, Modernization and Action. Nako, alam niyo ba kung ano ito, mga kabravo? Ito ay may kaugnayan sa pagpapalit ng konstitusyon, no? At matunog na nga ang balitang ito dahil maraming mga update ang napanood natin at nitong huli nga, nako, pati mga senador mukhang ayaw na ayaw sa bagay kahit kailan naman mula sa panahon ni President Ramos, Arroyo, Estrada, Duterte. Nako, pagdating sa cha-cha, no? Ayaw na ayaw ng mga senador dahil syempre mawawala na sila, no? Mawawala ng Senado. So yun nga, kung inyong napanood itong tinutukoy natin na commercial, may kaugnayan sa Church of Chains, dinidiscredit nitong patalastas na ito, itong 1987 Constitution, no? At kailangan na daw talagang palitan. Sabi nga nila na EDSA puwera. Ay, na EDSA puwera daw ang mga Pilipino noong nitong 1987 Constitution. So, ang totoo, ayon sa patalastas na ito, paid for by daw. Paid for by Gana Atienza Avisado Law Firm, no? Ang nagbayad nitong patalastas na ito, nitong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. Ang totoo, itong PIRMA hindi na ito bago, no? Noon pa ito. Mamaya tatalakayin natin ito, mga kabravo. At itong update natin kamakailan lamang, nako, si DOH Undersecretary Tayag, nako, sabi niya nagulat daw siya dahil may mga ulat na nakarating sa kanila na ginagamit ang medical assistance to indigent patients program ng nitong DOH bilang kapalit ng PIRMA sa People's Initiative. Nako, mukhang ano kayang hocus-pocus ang ginagawa para lang mapapirma itong mga tao, no? Dininay naman ng COMELEC na yung additional 12 billion budget nila ay nakalaan para sa cha-cha, no? Hindi daw. Pinasinungalingan ito ni Chairman Garcia. Kaya nga sabi niya, baka hindi naman para sa intended para dito itong PIRMA na ito, antay na lang daw na i-file nitong mga tagapagtaguyod ng charter chain. Si Senator Jaime Marcos naman, nako, sabi niya kailangang imbestigahan ng Senado. Ayun, nakaragdagang investigasyon na naman. Itong mga di umano'y mga payoffs at mga misrepresentation ng signature campaign to push for charter change. So, alam na ng mga Pilipino kung sino ang nagsusulong nitong chacha na ito. Walang iba kundi ang pinsan nila ni President BBM. Ayun nga lang, no? Mukhang hindi yata close. Ayaw ni Senator Amy kay Speaker Martin Romualdez, no? Tinira niya nga ito nung kamakailan, no? Na atat daw na maupo ang kanyang pinsan. Mukhang yun ang tinutukoy niya. Alright, so tulad na sinabi natin, hindi na bago itong PIRMA, no? Dahil nung panahon ni President Ramos, naku po, talagang nung 1997, no? Same ang meaning nitong PIRMA na ito, People's Initiative for Reform, Modernization and Action. Gusto nila noon na palitan ng parliamentary system
ang government natin, kaya gusto nilang palitan din. At gusto nilang palitan din, magkaroon ng amendment para sa Article 7, Section 4 ng 1987 Constitution, na kung saan ang sabi nila, hindi na pwede, not eligible na for re-election ang presidente. Ito ay ang pasimuno nito ayon sa very vocal noon itong mag-asawang Alberto Pedrosa at Carmen Pedrosa. Ito yung mga parents ni Veronica Pedrosa, no, na dating anchor ng CNN. Yan, pero front lang daw yun, no? Dahil ang totoo, no, nung kalaunan, ang totoo, ang pinakautak di umano ng pirma ay walang iba kundi si Jose Almonte. Sino siya? Ang dating National Security Advisor ni President Ramos. So, naka 11.5 million di umano sila na nakuha ang signature at sinabit ito sa Supreme Court. Ngunit, ito ay ibinasura ng Korte Suprema. Kumusta naman noong panahon ng Estrada Administration? Noong 1999, no? Ikalawang attempt ang nangyari para sa pag-amend ng Constitution. No? Yun nga, maraming naging kritiko itong Chacha ni Estrada at ginawa niya namang Constitutional Correction for Development o CONCORD. Yun naman yung kanyang binigay na katawagan. At ang totoo, mas gusto ng administrasyon noon itong tinatawag na CONAS. Yon, Constituent Assembly. Yan. Pero marami ang nag-oppose ng mga sektor, no, sa ganitong ikinilos ng Estrada Administration. Kaya wala na nag-fail din itong pagsisikap nila na palitan ng ating Constitution. Kumusta naman sa Arroyo Administration? Ayan. So, ito namang Arroyo Administration, gumawa naman ng Consultative Commission itong si President Gloria Macapagal Arroyo. Pinangunahan ito ni Jose Abueva, no, na kung saan nagpupush din sila ng federalism, no, at i-liberalize yung economic provision ng saligang batas. Yun yung pinaka main na nila, no, purpose nila kung bakit nila nais na palitan ang ating Constitution. Kung ang iba CONAS, ano naman ang ginamit nitong Arroyo Administration? Ginamit nila yung tatlo. Yan, yung tatlo. Ano yun? People's Initiative. Kung dati pirma, ito namang Arroyo Administration sigaw ng bayan. Yun naman ang kanila. Tapos, gumamit din sila ng iba pa na paraan. No, itong CONAS din ay pinos din ng nooy speaker na si Jose de Vinicia. Pero yun nga lang, no, hindi rin ito naging successful dahil ang ibang lawmakers noon gusto nila Constitutional Convention, CONCON. No, ayaw nila ng CONAS. Actually, si Senator Aquilino Pimentel Jr., no, ang ama ni Senator Coco Pimentel ngayon, nag-draft pa ng resolution para sa CONAS, no? Ngunit maraming iba't ibang mga factor kung bakit hindi natuloy itong charter change sa panahon ng Arroyo Administration. Yan. So, una ay binasura ng Korte Suprema itong People's Initiative ng Sigaw ng Bayan. Lack of merit daw, sabi ng Supreme Court. Ano pa? Ganon din itong mga oposisyon, no, lawmakers noon, nako po, itong si Luis Villafuerte at Monica Prieto Teodoro nag-withdraw ng kanilang support doon sa charter change ni Arroyo. Kaya lalo pa, pati mga senador, nako po, ang lamig-lamig ng kanilang pakikitungo dito sa charter change na ito. Ganon din, lalo na ang ibang mga sektor, paunahin na ang Catholic Church. Kumusta naman sa Duterte administration, mga kabravo? Alam naman natin na isa sa mga pinangako ni President Duterte sa kanyang sa kanyang campaign period, no, na baguhin niya ang Constitution 1987 Constitution
gagawin niyang federalism. Kasi alam mo naman itong si President Duterte naging mayor, kaya gusto niya hindi masentro ang kapangyarihan sa Manila. No? Gusto niya federal form of government. At nangyari nga lang na isa pa sa mga nais niya na i-abolish ay itong yung free speech daw dapat limited. No? So, ganun din yung pag-abolish nitong Office of the Vice President, ng Ombudsman at ng JBC o Judicial and Bar Council. Yan. So, ang iba, dahil gusto nila medyo, medyo mura, no, walang gagastusin, kaya gusto nila na con us na lang. No? Kung saan 3/4 of all members lang ang boboto, pareho kapwa sa lower house at sa upper house o itong Senate. Kaso lang, no, hindi sila magkasundo kung sila ba ay joint na magboboto at makukuha ang 3/4 o separate na boboto ang bawat houses. Hindi sila magkasundo doon, kaya hindi naging successful itong chacha ni President Duterte na ipinangako sa mga Pilipino. Ngayon, muli, panoorin natin itong controversial na advertisement ng chacha ngayong panahon na ito ni President BBM. Pero ayon sa alam natin, hindi priority ni President BBM itong chacha. Pero pinupush naman ito ng kanyang pinsan. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na siya tinutukoy na tambalos-los ni Vice President Sara Duterte. Ating panoorin, mga kabravo. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, naedsa puwera tayo. Sa 1987 Constitution, natigil ang asenso natin. Magandang edukasyon daw para sa lahat. Pero pangako nanigas. Ang pagpasok ng edukasyong de kalidad, EDSA Puwera. Masaganang agrikultura daw para sa lahat. Ngunit pangako, napako. Ang pinayaman ng konstitusyon, mamamakyaw at negosyante. Ang magsasaka, EDSA Puwera. Malusog na ekonomiya daw para sa lahat. Pero pangako, nahinto. Monopolya ang naghari. Land ownership ng foreign investors, EDSA Puwera. Panahon na para gumalaw. Panahon na para ayusin. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Ayun, inyong napanood itong katatapos lang na pinalabas natin na advertisement nitong People's Initiative, no, ng pirma. Ito nga yung pagpapalit ng Constitution. Kaya abang-abang na kayo, mga kabravo, dahil suriing mabuti kung ano ba ang inyong pinipirmahan na mga dokumento. Nep Castillo nagulat para sa Bravo News.